Welcome sa aking Facebook Live mga idol. Ngayon itatakil natin ang tungkol sa defrosting ng digital thermostat. Ito ay Aruki at Eliwell. So ito ngayon ang ating pagtutunan ng pansin mga idol. Ang defrosting natin, i-apply natin ito unang-una sa freezer dahil napakahalaga nito. Kung wala ang ating defrost heater o defrost by hot gas is mag-freeze ang ating evaporator. Sa chiller, kahit wala itong defrost heater o solenoid valve para sa hot defrosting, is ito yung example ng ating defrost heater. Okay, umpisahan natin mga idol sa DTY ha. DTY ay type ng defrost para sa control na ito. Kapag sinelect natin 0 at 1 at saka 2, ay may ibig sabihin itong mga to. Itong 0 natin is via electrical na ito nga. Ito siya electrical heater. Kapag sinelect natin yung 1, ito naman ay gagamit tayo ng hot gas via solenoid valve. Sana alam natin ang solenoid valve ha. Ito naman independent. So bahala kayo kung anong gagawin nyo sa inyong defrosting. Independent. Ngayon dito tayo sa electrical. Ito ang ating evaporator. Usually linalagay lang natin si electrical heater dito. Yan, linalagay natin. Yan, inyo-neutral lang natin yung isang wire nya. At yung live, i-connect natin dito sa normally open. Ito normally close. Yan. So pag nasupplyan ng 220 volts ito, 220 volts, at sinupplyan yung line na yan, sinupplyan yung line dito, i-connect nyo. Yan, pag sinupplyan nyo, mag-e-engage ang ating defrost kapag sinelect natin sa electrical or hot gas. Pero dito muna tayo sa electrical ha. Dito muna tayo. Ito yung pinaka-easy pero expensive ang electrical heater. Ang mga electrical heater kasi natin nagre-range ng 300 watts hanggang 500 watts depende sa laki ha. So magastos ito. Kapag yung defrost natin, sandali, i-wiring muna natin mga idol ha. I-wiring muna natin. Itong sensor na to is para sa ating evaporator. Ito. Dapat hindi natin to dinidisengage kapag naka-freezer tayo ha. Hindi natin dinidisengage yung ating sensor para sa evaporator. Ito usually nakalagay ito, nilalagay namin ito dito. Okay, nandito yung ating sensor. So hindi dapat dinidisengage ito para ma-sense niya yung init ng ating evaporator na siyang magkakat. Just in case na mainit na ito, nasa-sense niya yung init ng ating defrost heater at wala ng frost accumulation dito sa ating fins, i-stop niya yung defrost. So ito operated by, meron tayong tinatawag na DST ha. So mamaya itatakil natin yan isa-isa. DST, ang DST and defrost. So ini-end niya yung defrost, dinidisregards niya yung ating, meron din tayong tinatawag na DET. Ano ba tong DET na to? Ang DET natin is ito yung duration ng ating defrost. Lahat ito defrost. Lahat ito defrost lahat ito. Yan, defrost lahat yan ha. So, meron tayong linalagay kasi dito, usually linalagay dito, pag naka-default yan, 20 minutes o kaya 30 minutes.
And then sa DST, usually nakalagay sa default ito 8 degrees Celsius. Sana nakikita ng camera, no? Yan, 8 degrees Celsius. So tingnan natin kung yung naka-default. Ayan, naka-default. Malabo yata, di nakikita. Hindi nakikita. Ayan, 8 degrees Celsius. And then yung DET natin is nakalagay 30 daw. Yan, 30 ha, 30 minutes. So hindi nagsusulat, pasensya na kayo, pero 30 yan. Sa mga gusto lang matuto, ha. Yung mga ayaw matuto, walang problema. Hindi tayo namimilit na ang nanonood sa atin. Ayaw magsulat, try natin sa red. Mas maganda kasi na nakasulat, mga idol. So ito 8, ito default 30. Pwede naman yung mga default, wag nyo nang baguhin, pero di-discuss natin mga yan, ha. And then tapos na tayo diyan. Okay, 30 minutes. Pag nag-engage yung ating defrost, halimbawa magde-defrost tayo, lagay natin yung meron tayong tinatawag ng DIT. Ano naman itong DIT na to? Itong DIT is ito yung defrost natin na mag-engage every 4 hours. Automatic ito mag-engage. So ang default dito is 6 hours. Ayaw naman magsulat. Pero ako, usually, nilalagay ko rito is 4 to 5 para sa freezer, ha? Para sa freezer. So, dito ang default nila is 6. Every 6 hours magde-defrost ang ating control. Every 6 hours magde-defrost na merong 30 minutes duration. Pag nag-defrost siya, halimbawa, nag-defrost pagkatapos ng 6 hours magde-defrost ito, 30 minutes yung counting niya. So, 30 minutes, ito yung orasan. Halimbawa, nag-deploy siya 12 o'clock. So 12 o'clock, ito yung 1 o'clock natin, 30 minutes siya magde-defrost. So nakalagay kasi 30 minutes. So ito, magde-defrost siya 30 minutes. So non-stop yan. So ito, kung 40 watts ito, 40 watts. Kung ito ay 300 o 350 watts, yun ang konsumo mo sa kuryente. Nagpahinga yung compressor natin, ito naman ang susunod. So, literal na 30 minutes ang i-read niya kapag si DST natin is linagay nyo sa 8 minutes. I-end niya yung ating defrost at hindi literal na tatapusan niya yung 30 minutes once na yung evaporator sensor natin is hindi naka-disengage o kaya nananatiling nakakonect yung ating sensor 2. Okay? Yung sensor 1 kasi natin, ito sensor 1 naman, connected pa rin yan. Ito naka-series kasi. Yan. Sensor 1 natin, usually linalagay lang si sensor dito sa room. Yung mga nakabitin yung ating room sensor, ha. Room sensor. Ito evaporator sensor. Yan. So kung nakikita nyo yung cabinet nyo, meron kayong nakitang nakausli na sensor, room sensor yon. So yan. Yung temperature na nakikita nyo, ito ang nagdi-display dyan is itong room sensor natin. Yan. So ito tayo pa rin, ha. Kapag ang sensor natin sa evaporator is hindi naka-disable, hindi niya tatapusin yung 30 minutes na defrost duration natin. Kapag na-reach na niya yung temperature na 8 degrees Celsius, ikakat na ni evaporator sensor yung defrost duration natin. Halimbawa, nakuha niya lang sa 15 minutes, ikakat na niya, hindi niya tatapusin yung duration na 15 minutes. Kasi nga, na-sense niya na mainit na itong ating cabinet, mainit na siya. It doesn't necessary na mainit din yung okay na to yung product na nasa cabinet, hindi ganun, ha. Kasi ito, mag-glow ito. Kapag nag-glow ito, is
mase-sense nito na mainit ito, ibig sabihin nun wala na tayong frost nun, o kaya kahit walang frost, basta linagay nyo sa default na 6 hours, magde-defrost talaga ito. So yun ang susundin niya. Kaya ako di ko sinusunod dito. Itong 6 na to is good lang ito para sa chiller. Ayaw na magsulat. Good lang ito para sa chiller. Pag ako ang nag-set, usually 4 ako dyan. Every 4 hours para sa freezer, yan ang nilalagay natin. Kasi nga, ang para sa akin, kahit ilagay mo ng 50 minutes to 60 minutes ito, kasi ako, kampante ako na yung 8 degrees na dinalagay natin dito sa DST, na ito yung end of defrost, is tatapusin niya. Okay? Yan, kapag na-sense niya na 8 degrees na yung ating cabinet, ikakat niya yung ating 30 minutes na duration para sa defrost. So, sana clear na tayo sa electrical heater. At pupunta naman tayo sa hot gas. So, i-disconnect natin ito. Pupunta naman tayo sa hot gas defrosting, mga idol. Ang hot gas defrosting is meron tayong solenoid valve nandito. At i-neutral nyo lang yung isang wire nya. I-neutral nyo. At yung isang wire naman is yan ang i-connect natin dito sa ating defrost ito na nasa terminal number 2. Kung makikita nyo, nasa terminal number 2 yan yung ating defrost. So paano nga ba gumagana ang hot gas defrosting ng ating commercial refrigerator? Ito, pag sinabing hot gas, papasukin natin tong programming na ito, ise-select natin from 0, gagawin natin siyang 1, at hot gas defrosting na tayo noon, hindi na siya electrical. So sa ngayon, ito naman ang itatakil natin. Yan. So usually sa mga commercial refrigerator, meron tayong solenoid na nakalagay dito. Okay? Ayaw na magsulat ang aking pen. Dito, may solenoid valve tayo dito na usually ito nakasabay na sa ating line compressor. Itong compressor natin is meron itong neutral at meron naman itong line o yung live wire na pupunta naman dito sa terminal number 4 natin. Ayan. So, pagdating naman dito, ito yung condenser natin. Meron tayong fan motor dito. Yan, fan motor. Inu-neutral nyo lang yung isang wire. At yung isang wire nya, isabay nyo sa live ng ating compressor. At susuplayan nyo na rin automatic itong ating solenoid. Yan. So, ito yung line nya. Line. Neutral. Inu-neutral nyo ulit yung isa. Ayan. Sabay yan. Kapag nag-open ang ating compressor, mag-o-open din ang ating fan motor na ito yung condenser. Ayaw na magsulat. Yan. Fan motor yan. And then, susupply niya rin yung ating solenoid valve. Magbubukas yan. At yung ating refrigeration cycle is magsa-cycle. So, pagdating sa hot gas, mga idol, paano gumagana ang ating hot gas? Okay? Kapag hindi na-energize ang ating defrost, ito ay naka-normally open. Normally open siya. Kapag nag-defrost na ang ating unit, dahil nakaselect tayo sa number 1, under ng DTY, so naka-hot gas operation tayo. Kapag nag-engage siya, mga idol, ang mangyayari dito is merong bypass. So yung pinapump ng ating compressor na high pressure gas, hindi nadadaan dito sa ating condenser fan. Hindi yan dadaan. So may relay pa para i-stop niya rin itong ating fan motor para hindi siya mag-condense
Ngayon, kapag na-energize na yung ang ating coil ng ating solenoid valve, ito ay magko-close. Pag ito ay nag-close, yung refrigerant hindi dadaan dito. So meron itong bypass. May bypass yan. Bypass na pipe, ayaw na magsulat. Yan. Itong bypass na to, pupunta na yan dito. Yan. So dadaan pa rin sa ating filter dryer. Filter dryer, dadaan pa rin siya dyan. So magko-close ito, pupunta ngayon yung ating refrigerant na hot gas. Pupunta yan dito at papasok sa ating metering device pa rin at iwawarm niya yung ating evaporator. Yan, iwawarm niya. Kapag na-warm niya yung ating evaporator, susundin niya pa rin yung ating 30 minutes kung tayo ay naka-default para sa defrost duration niya, 30 minutes. At kapag hindi rin natin binago yung 8 degrees Celsius para sa ating end of defrost, yan, ayaw magsulat. Yan, 8 degrees Celsius, same operation na nangyayari kung ano yung in-explain natin under ng electrical heater. So, sinasuggest ko na wag nating i-disable ang ating evaporator sensor para gumana ang ating DST na ito yung end of defrost. Gaya ng sinabi ko, kahit ilagay natin 1 oras dito, 60 minutes, it doesn't matter kasi ang i-read ng ating evaporator sensor is itong 8 degrees Celsius. Kapag na-warm na yung ating cabinet at na-sense nitong sensor na 8 degrees Celsius na hindi niya tatapusin 30 minutes na nilagay natin, even though ilagay natin 1 hour dito. Kasi ito ang susundin niya. Ito ang magkakat, kumbaga ito yung pinakamata ng ating defrost. Okay? So, nasa hot gas operation tayo. Ang mangyayari, pag nag-defrost, ang compressor pala natin hindi mamamatay. Ha? Hindi mamamatay. Unlike sa electrical heater, mamamatay ang ating compressor kapag nag-defrost. Ito naman ang maggugulo para tunawin niya kung mayroong frost accumulation dito, tutunawin niya. Pagdating sa hot gas, nananatiling naka-on ang ating compressor. Taliwas ito sa thinking ng iba na nag-i-inversion daw yung ating compressor. Kumbaga, bumabaliktad daw yung ikot kaya nawa-warm up daw ito. So, hindi ganon. Ang cycle niya, nananatiling ito yung out, ito yung in. So, yung pa rin yung operation niya. Yan yung cycle niya. Ang nangyayari lang is kapag nag-defrost tayo, kapag nag-deploy ito, na-energize yung ating output relay ng control, is yung dating naka-normally open is magno-normally close. Pag nag-normally close ito, magsasara ito. So, yung ating refrigerant pupunta sa bypass. Okay? So, hindi siya magko-condense na i-heat out ng ating fan motor yung ating hot gas na refrigerant at magko-cool down yan pagdating sa ating metering device. Okay? So, hindi ganoon maging operation niya. Dadaan dito. So, hindi siya dadaan dyan. Hindi magko-condense yung ating hot gas. Hindi magko-condense. Papasok yan sa ating filter dryer. So, si filter dryer natin, kapag naka-hot gas operation tayo, malimit ito magbara. So, every 2 years, kailangan nating mag-reprocess. Mapapansin nyo, hindi na warm yung ating hindi na warm yung ating filter dryer. Kapag hindi na warm yan at nag-uumpisa na mag-moist, hindi na maganda ang cooling ng ating system. Kaya kailangan yung palitan ito para manumbalik yung ating freezing kung naka-freezer tayo at chilling naman pag naka-chiller tayo. So, yun ang operation ng ating hot gas, mga idol. Napansin ko lang sa pagdating sa hot gas naman is ginagamit lang ang hot gas sa chiller. So, hindi pa ako nakakita ng hot gas operation na ginamit sa freezer. So, kung na-encounter nyo to, i-update nyo lang, i-comment nyo. Kasi ako, sa mga unit namin, kapag sinabing freezer, mga
defrost heater talaga ang gamit. So ginagamit lang ang hot gas defrosting sa chiller. So makikita nyo, kung nakakita ko sa unit nyo na dalawa ang solenoid valve, yung isa nun, matik na yon, is naka hot gas kayo. Kaya huwag kayong bara-bara sa setting ha. Baka pinasok nyo itong DTY, akala nyo naka-electrical kayo, hindi electrical yon. Pag nakakita ko ng dalawang solenoid valve, is nasa hot gas operation o hot gas defrosting ang inyong unit. Ayan, so ang recommend ko sa inyo is pwede naman tayong sundin na lang natin yung mga default dito para sa mga bagong technician diyan. Huwag na natin kalikutin kung hindi pa natin alam ang mga parameter para hindi masira yung ating program na mag-create ng malfunction. And then usually mini-message tayo ng mga bagong salta ng mga Pilipino pupunta sa Middle East, nagpapatulong sila, so ina-assist naman natin mga idol. So kung busy ako, ang ginagawa natin, meron naman ako mga ready-made na tutorial na yun ang sinesend natin sa kanila. So wag lang tayong bara-bara mga idol, at wala naman nakipag-interact sa atin. Sana kung may makipag-interact is masasagot natin sila. So let's start. Pasukin na natin para hindi naman puro kwento ang ginagawa natin. Para pasukin natin ang programming, ilong press nyo lang itong set button, and then ito CP, i-next lang natin, and then nasa defrost folder na tayo. Press set. Ito yung sinasabi ko na DTY. Preset, yan naka-default sa 0, meaning electrical. Kapag gusto nyo i-hot gas yan, ipunta lang kayo sa 1. Pag gusto nyo ng independent defrost, meron kayong sarili. Ang gamit nyo hindi electrical, hindi rin solenoid, independent, piliin nyo yan. Ngayon, ilagay natin sa 1. Yan. Then i-preset ko lang yan, naka-hot gas na ako. Okay? And then ang next dyan, under ng DTY, itong DIT. So itong DIT, ito yung sinasabi ko na defrost time. So ito sinet ko lang sa 1 dahil previously meron akong tutorial na dinedemo ko sa inyo na mag-defrost siya every 1 minute. So set ko lang sa 4. Yan ang para sa akin, every 4 hours mag-defrost ang aking unit. Ideally, yan ang sineset ko. Then under ng DTY, tapos na yan. DIT, defrost time, DCT. Okay, yung DCT is ilagay nyo lang sa default na 1. Yan yung counting ng ating unit. DOH, ilagay nyo lang yan sa default. Okay, hindi nyo kailangan lagyan ng delay sa start up ng ating unit. Halimbawa, mag-start tayo mag-start siya mag-defrost, lagyan nyo ng 1 minute delay. Hindi nyo na kailangan lagyan ng delay. Kung gusto nyo lagyan ng 1 minute, pwede nyo lagyan. Pero wag nyo na lagyan ng delay yung start up ng ating defrost. Preset ko lang yan. And then, ito na yung DET. Ito yung sinasabi ko na duration. Sa default, nakalagay yan sa 30 minutes. So nilagay ko lang yan sa 1 dahil nga previously meron tayong tinatakil na subject dito. Then press ko lang yan, and then after ng DET, DST. So ito yung sinasabi ko mga idol, set. Yan, naka-default siya sa 8 degrees Celsius. Ito, once na disable natin itong evaporator sensor, hindi na mangyayari ito. So literal na 30 minutes tatapusin niya yung ating defrost kapag yung ating room sensor o yung ating evaporator sensor is naka-disable. So kahit lagyan nyo ito ng dagdagan yan, hindi niya susundin yan. Ang susundin niya is time defrosting, hindi temperature defrosting, kasi ang ating DST
is measured by temperature na yung ating evaporator sensor. Ito yung evaporator sensor natin, terminal number 9. So DST, lagay lang natin sa default niya na 8 degrees, walang problema rito. So dito nagkakamaling iba, linalagay pa nila sa 20 para daw matunaw yung frost accumulation o kaya ice na talaga namuuna. So gaya ng sinabi ko, huwag nyo i-disable ito. Pag sa chiller kayo, pwede nyo i-disable kasi chiller natin is between 1 to 5 degrees Celsius lang. Okay? 1 to 5 degrees Celsius. Samantala pag freezer, nasa 0 tayo. Above. Lower pala. Set. After ng DST, tingnan natin ano pang susunod. DPO. So sa DPO, naka-N lang. Ano nga ba yung DPO? Tingnan natin kung ano yung DPO. Determine whether the instrument must be enter defrosting at start up. Okay? Ino nyo lang. Okay? So, naida-download yung mga manual nito sa Google, mga idol. Kunin nyo lang yung model number, then i-download nyo para meron kayong reference. Okay? Since wala namang nagtatanong, may nagtanong ba? Good evening po, sir. Yes, good evening po. Sino po ito nagtanong? Si Adriel John Moncada. Oh, medyo dikit-dikit na yung pagbasa ko, mga idol. Yes, good evening, sir. Ano pong concern natin? Pagpasensya nyo na ano magsulat tong mga pen natin dito. Sana nakikita pa rin, no? Tinakil lang natin, sir, ang tungkol sa electrical at saka hot gas defrosting ng ating dalawang model ng digital thermostat ng ating mga commercial refrigerator. Mapa walk-in man yan o mga 4-door lang, basta commercial refrigerator. Ito kasi yung mga gamit natin. So kapag sinabing hot gas, applicable lang ito sa chiller. Hindi pa ako nakakita ng hot gas ang gamit sa freezer. Usually pag freezer, lalo na mga walk-in freezer natin, ang gamit pa rin is electrical heater. So tingnan natin. Nice tutorial, sir, sabi naman ni Sir Philip Bulas. Sana YT nyo din full video after po. Tingnan natin, sir, i-upload din natin ito sa ating YouTube kasi sayang yung time ko po kapag isang platform ko lang dinadala yung videos natin. So ito, pagkatapos nito is i-edit ko rin siya, dadalhin ko rin sa ating YouTube channel. Malinaw po rin sulat po. Okay, salamat po. Ayaw po kasing magsulat na, sir. Ayan, linalagay ko sa to. So sana may natutunan tayo ngayon. Ayan, katulad nito. Pag chiller 1 to 5 degrees Celsius lang tayo, sundin nyo lang kung ano yung mga standard yung mga idol, ha. Kasi ako, sinusunod ko yung HACCP standard. Naka-HACCP standard kasi yung pinapasok namin na 20 plus na store dito. Nasa food and beverages kasi ang inyong lingkod. Kaya samantalahin nyo magtanong sa mga control kung available sa akin. I-discuss natin yan. Hindi naman natin pinagdadamot. Marami-rami na rin tayong natulungan. 4 na taon na tayong nag-tutorial. So nakikita ko sa mga group, nasa mga group din ako, yung ibang nag-PPM sa atin dati sumasagot ako ng PM. Umaatras lang ako sa PM, mga idol, kasi pag PM kayo lang ang natututo. Ba't di nating i-public? Kung nahihiya kayo, pwede kayong gumawa ng dummy account para yun ang gamitin yung pang tanong.
para yung tanong nyo gagawin natin public para lahat matuto. At the same times is yung oras, alam nyo naman yung mga OFW, nagpe-prepare din tayo ng food, tayo din yung na mamalengke, tayo din naglalaba. So sana naintindihan nyo rin kung bakit ayaw ko ng PM or DM. Kasi pag piniem nyo ako, kinuha nyo yung time ko, and then nawala naman akong time sa family ko. So sana naintindihan nyo rin, kasi nagtatrabaho rin tayo katulad nito, dapat nagpapahinga na tayo, nagla-live pa rin tayo para yung mga gusto makipag-interact sa atin makapag-interact ng live. Yun po yung purpose natin dito. Sa Facebook, huwag kayong mag-alala, wala tayong advertisement kasi non-monetize ang lugar ko na yung Brunei. Hindi kami pwedeng ma-monetize. Kaya pagpasensyahan nyo na pagka kayo napunta sa aking YouTube channel at merong advertisement, pwede nyo mang i-skip yon kung sakaling nakakaabala sa inyo. Pero kung gusto nyo rin na kumita ng barya si Uncle Technician, huwag nyo pong i-skip. Pero yung presence nyo po doon, mag-iwan lang kayo mga bakat doon, is kaligayahanan namin yon. So since wala namang tanong mga idol, i-end session na natin ito at sumusuko na rin itong aking mga pangsulat. Ayaw nang magsulat. So sa wiring diagram, kung gusto nyo ito, lagyan nyo na ng fan motor din ito. Ayaw talaga magsulat. Ito, di ba may fan motor din ito? Fan motor. I-neutral nyo lang isang wire. Pag naka-neutral yan, yung live naman is pupunta dito sa ating ito, 4. Ang 4 yan ang ating fan motor. So ganun lang mag-wiring mga idol pag i-wiring natin. Kapag mga big system na automatic, lagyan nyo ng contactor in between. Yan, lagyan nyo ng contactor diyan. Lagyan nyo ng contactor dito. Pati sa ating defrost, lagyan nyo ng contactor. Ayaw talaga magsulat. Sorry, ayaw magsulat. So sana maintindihan nyo, contactor, ibig sabihin ng contactor, yung galing dito, lagay nyo sa holding coil. Ganito, bigyan ko ng ideya doon sa mga bago, pero sa mga matatagal alam nito. Halimbawa, ito yung contactor natin. Yan. Merong coil 1, coil 2, supply papunta sa fan motor. Yan, neutral. Ito yung kasi yung mga malalaki na kailangang i-contactor. Kasi yung output relay ng ating mga control is 8 ampere lang mga idol. So halimbawa, ito yung fan motor. Yan, fan motor. Ayaw talaga magsulat, sorry ha. Fan motor. Ito yung fan motor natin. So i-wire nyo lang yan papunta sa coil 1. Ngayon, ang gawin nyo, yung neutral, halimbawa, ito yung neutral natin, supplyan nyo lang yung coil 2. Ayan. So, ito, supply. Ang ilalagay natin dito sa may coil. Gagana na yan, na hindi bombarded yung ating output relay. Ang output relay lang nito, maliit lang mga idol, mga 8 ampere lang kasi. So, ideally, pag mga 4-door freezer, kayang-kaya naman i-drive kahit yung mga 1 HP na compressor, kayang i-drive ng 30 ampere. Yung pag sa compressor, depende ha, depende sa control. Pag mga Dixel, kampante kayo na naka 30 ampere yung para sa compressor. Pag mga ganito, mga 8 ampere lang. So mga 1/4 kayang i-drive. Pag naka 1 HP na to, lagyan yun ng contactor. Okay, maraming salamat po sa mga nakapag-interact sa atin. Sa ulitin sir, gawa na lang tayo ng ibang video na mas maganda. Hindi ka tulad nito, ayaw na magsulat. Hindi nyo na siguro nakikita yan, tulad yan. Ako man, hindi ko na rin nakikita. Ayaw na magsulat. So bibili na lang tayo ng bago para makapag tutorial pa rin tayo dito sa ating mini whiteboard. Ayan, makita nyo, yan. Ito, yan ang whiteboard ko na malapad. Kung napansin nyo yung mga previous na vlog natin, yan ako nagsusulat. Ayan, ayan yung mga listahan natin mga idol. Ito, maliit. Ito, pinaka-stand ko. Yan, para nakikita nyo lang kung anong ginagawa ko.
Stanley. Yan, linagyan ko lang para hindi matumba. Ayan, andyan yung mga abubot natin. Pang tutorial. So, bye-bye na mga idol. Salamat. Relay na 8 pins pwede na kaya pag 8 pins ibig sabihin double throw, double pull, pwede sir, pwede sir. Gusto ko i-apply sa two-door ref. Yan sir. Pag sa two-door ref natin pang bahay, pwede sir. Ginawa ko na rin yan dito sa maliit na ref ko. Meron akong tutorial niyan sa YouTube. Itong maliit na ref ko na to is linagyan ko ng Dixel. I think Dixel yung ginamit ko. So ang gawin mo lang, yung isang sensor is ilagay mo sa dito sa freezer side, ilagay mo dito. So ipatong mo lang yung room sensor dito, kasi pag linagay mo yan sir, kapag sakalang lagyan mo ng control yung ref mo, kapag linagay mo dito yung room sensor, ito lang i-read niya. So I prefer ilagay mo yung room sensor dito. Either nakahang lang siya dyan ng ganyan, yun ang room sensor mo, and then yung defrost sensor mo, yun ang dapat nakadikit sa ating evaporator, para yun naman ang mag-cut just in case. So yun lang ang payo ko sa inyo sir. Maraming salamat. Pwede naman sir, mas maganda naka-digital yung ating mga ref sa bahay. Okay yun, para nakokontrol natin mismo. Ako man, mas gusto ko rin meron. Ang ano ko lang, ang naka-digital ko, yung aking solar. Yung aking solar, meron akong 2 cooling fan. Okay, ang tanong ni sir. Gusto ko i-apply sa two-door ref. Yan sir. Okay sir, pwede. Good evening po sir, sabi naman ni Adriel Chan. Good evening sir. Noted sir, salamat. Okay sir, salamat. So i-end session na natin ito, at medyo mahaba na. Maraming salamat sa inyo, at God bless po.